Hi guys! So for today's vlog is isi-share ko sa inyo kung paano ko ba ginagawa yung mga anime mugs. So start na tayo. Open lang natin tong desktop. Then click natin tong Shopee. Check muna natin yung order ni client. So punta tayo sa Seller Center. Then login lang tayo. Tapos click lang natin tong shipment natin. So, check ko lang yung order ni client kasi iba't ibang designs yon. So, alam ko 13 items to eh. So, wait lang. Check natin. Ayan. Iba't ibang kasi to anime. So, kumuha siya ng design na tigi-isa para dun sa freebies niya sa milk tea niya. Tapos, open na natin tong Adobe Photoshop. Kasi dito tayo nag-edit ng mug template. Ayan, wait lang natin. Tapos ito, meron ako ditong mug template. O-open ko na lang yung design na gusto ni client. So, meron na rin ako ditong mga nakasave dito sa all designs. Tapos, hahanapin ko lang yung gusto niyang anime. So, for example, ito, Attack of Titans. Tinatandaan ko lang yung variant na napili niya. Tapos, hanapin ko dito sa folder na to. Tapos, eto na. Ayan. Open ko din dito yung template ng mug na solo-solo. Tapos, kinaka-copy-paste ko dito sa mug template na to. Wait lang. I-reset ko lang to. Yan. Tapos, i-merge ko lang to. Then, i-drag natin siya dito sa mug template na tatlo. Ito kasing tatlo na to is A4 size yun. Para pag, ipiprint ko na, naka-ready na siya. Ayan. Tapos, isusukat ko lang siya dito ng naka-fit. Tapos, di-delete ko lang tong ibang mga old. Tapos, open ulit tayo ng another design ni client. Ito. Sword Art Online. Hindi ko to masyado kabisadong na to, anime. Check natin dito. Ayan. Tapos, double check kung yun nga tama. Tapos, open natin. Tapos, drag ulit natin dun sa mug template. Pwede na rin pala natin tong idiretso. Kasi hindi naman natin ini-edit yung yung name. Minsan kasi nagpapalagay si customer ng name. Kaya dinadrag ko pa sa isang template. So pag ito, design lang niya, mag-design only, pwede mo na lang i-drag yung yung design tapos i-fit mo lang doon. So paulit-ulit mo lang siyang gagawin kasi puro mag-design naman. Puro drag, tapos i-fit mo lang dun sa mug template. Tapos pag okay na tong tatlo, click mo lang yung print. Then, yung printer syempre, tapos yung size. Wait lang, medyo nagka-problema. Dalawa kasi yung printer ko eh. Medyo hindi siya binabasa. So, eto, click mo lang ulit yung print settings, tapos yung printer mo, click mo lang yung A4 size, syempre. Then, Epson matte at saka quality high. Tapos, syempre, naka-mirror dapat. Kasi sublimation. Tapos, in-edit ko yung color setting nito. So, sa iba kong vlog, follow nyo na lang para mapanood nyo kung paano ba mag-adjust ng color settings. So, ako kasi binabawasan ko yung magenta para hindi siya kulay red pag na-print. Tapos, ganun ulit. Ulitin mo ulit yung ginawa kanina hanggang sa
matapos mo yung mga order ni client. So, paulit-ulit lang. Fast forward na natin to. So, ito na siya. Wait lang natin matapos tong printer. Yan, konti na lang. Yan, okay na. Tapos, after nyan, gugupitin naman natin tong mga gilid. Tsaka yung mga pagitan niya. Kasi minsan, meron tong mga naiiwan na ink sa mga gilid. Ang tendency nun, pwede natin maduto rin sa mag. Masasama yung ink na yun. Magiging kalat siya, hindi na mabubura. Kaya dapat ginugubit yung mga gilid nito. After naman natin magupit, ready na natin tong mga mug. Tanggalin na natin isa-isa yung mga cover niyang plastic. Dahan-dahan lang natin tanggalan kasi baka mabasag. Then after natin tanggalin yung mga plastic, ngayon naman punasan natin isa-isa yung mga mug. Para maganda yung dikit ng mga design dun sa mug. Hindi siya magmo-moist. So, after naman natin punasan, syempre, ididikit na natin tong mga ginupit nating design ng mug. So, sa pagdidikit nito, gagamit tayo ng thermal tape. Tapos, kailangan pantay yung pagkakakabit mo dito para hindi tabingi yung design. Tapos, kailangan maayos yung pagkakadikit kasi pwede itong matanggal. Ayan, meron ako ditong sample. Niluluto ko na siya dito sa dalawang mug press. Itong isa is kuyi. Tapos, ito namang isa gamit ko is squab. Ayan, 47 seconds remaining. Antayin lang natin siyang mag-alarm. Tsaka natin i-open. So, dahan-dahan lang sa pag-open kasi mainit. Pwede kang gumamit ng gloves.
Itong isa, antayin na rin natin to kasi marapit na rin matapos. Check muna natin kung luto na siya. Kasi kung di pa siya luto, nililipat ko siya dito sa kuyi. Yan, di pa siya luto kaya press ba natin siya dito onte. Tapos itong isa, lagyan na rin natin para hindi sayang yung timer. So, papakita ko naman sa inyo yung mga natapos na. Para sa mga gustong umorder, visit nyo lang yung Shopee page ko. Lalagay ko sa description box. And don't forget to like, share, and subscribe na rin to my YouTube channel para updated ka sa aking mga susunod na uploads.